anyway, mga ka-GPnatics, eto pa. Pakinggan naman natin kung paano po ginisa ni Congresswoman Luistro etong si Attorney Dibuco na halos mabukulan na po sa kanyang mga pinagsasasabi na wala daw siyang alam sa mga nangyayari samantalang yung mga tao nga na nakapaligid, 'di ba? Sabi nga ni Congressman Acop, naniniwala na sana ako sa iyo na wala nang tara-tara system diyan kung wala nang 3 o'clock habit. Bakit? Ang 3 o'clock habit, mga kababayan, ay yung binabanggit po ni Congressman Acop na kung saan mag-aalas 3 na nawawala lahat sa pwesto ang mga officer sa custom. Bakit? Dinidivide na po nila yung kita. Diba? Oh. Shoutout po kay Ferds Danaw. Kasi Walang nagbigay sa'yo. Opo, ako kasi nandoon sa larangan yun yung trabaho ko po eh. At malakas ang loob mo maghanap ng kliyente kasi enrolled ka na. Yes po, Your Honor. Okay, sige. Salamat. Congresswoman Luistro. Question for Mark Taguba. Bakit enrolled ka na sa Davao, naharang pa yung container na fina-facilitate mo for release? Ayun po, Your Honor. Sabi ko rin po minsan, ano lang din nila yan para magbigay ka sa kanila additional na payment. Ay, ngayon lang ba nangyari to? Huwag kayong tanga. Nakulong ito panahon ni Digong. Huwag kayong magtanga-tangahan. Kayo po yun. Ito talaga tayo eh. Basta panatiko, requirements maging tanga at maging bobo sa mga DDS. Paano nyo sasabihin, 7 taon nakakulong, panahon lang ni Marcos? Sige nga. Oh, magbilang po kayo. Simpleng arithmetic. 'Di ba? Simpleng subtraction. Bilangin nyo po. 6 na taon nakakulong. Tingnan nyo nga kung panahon ni Pangulong Bongbong Marcos yun. 2022 lang naupo si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon ay 2024. Kung babalikan mo from 2024, 23, 22, 21, 2020, 2019, 2018. Kaninong panahon? Panahon ni Pidots. Di ba? Panahon nung papalit daw doon sa demonyo. Oh. Yun lang yun, mga geologs. Alert naman sila, hindi marami. Unti-unti lang. Pero syempre, kahit isang container lang ang ma-alert dyan, malaking halaga po yun yung laman ng container. So, kaaregluhin mo talaga siya. So, sa aking side... Kung 7 years po, 2017, ganun pa rin po yung suma nun, kay Digong pa rin. Tingin ko po, para siyang additional income. Parang siguro, may sila ngayong araw, kailangan nila ng pera, so mga haras sila ng tao, pupunta ka sa nila, mag-aareglo ka. Mark, I am talking about the container which had this metal cylinder with illegal drugs. Was it a coincidence na siya yung na-check? Or is there other reason behind? Sabi ng mga taga Davao, sabi ng mga Duterte supporter, malinis daw ang Davao. Hello, Duterte Group. Duterte Group sa custom. Malinis ba ang mga Duterte? Kung bakit sa kabila ng enrollment mo sa Davao Group, naharang itong shipment na to? Hindi po siya naharang eh. Sabi ko nga po, green lane po siya. Green lane. Opo. So, dire-diretso po siya. Wala po siyang x-ray, wala po siyang physical examination. At talagang wala kaming alam na kung may to. Kasi katunayan niya, tagal nga na-release eh. May 15 pa dumating yung container, sinabi ko na yun noon. At May 24 pa siya na-deliver. So, how was the shabu contained in the metal cylinder discovered? Ayun po, nagkaroon ng raid sa May 26 sa Valenzuela. At yun, binuksan nila yung cylinder doon. Doon nila nalaman na may shabu yung cylinder. The discovery happened after the release.
Yes po. when the same is already in the warehouse. Yes po, Your Honor. Kanina sabi mo, wala sa packing list yung metal cylinder. Tama ba? Yes po, Your Honor. Anong naging basis ng implication mo dito sa metal cylinder when the same is not written? Kita nyo mga ka-GP Natics pwede mong ilagay sa listahan or wag mong ilagay sa listahan yung mga bagay na nasa loob ng container. Kasi nga, sabi ko sa inyo, through the green lane, hindi na yan mado-double check, hindi na yan mapi-physical check, hindi rin yan i-scan. 'Di ba? Ang nandyan talaga, meron talagang problema, merong hokus-pokus na nangyayari. Kaya yung may mga kontrabando, may mga shabu, 'di ba sabi, transnational na yung lagayan dito eh. Transnational na yung pagpasok nalaga ng mga shabu rito sa atin. At ito nangyari panahon ni Digong. 'Di ba? Kung titingnan ninyo, sabi nila, oy, war on drugs, panahon ni Digong. Tapos, it's so ironic na pumapasok yung mga shabu na nanggaling sa China nung panahon ni Digong. Nanggaling po yung container na kinonsay ni Mark Taguba sa China. So, ibig sabihin, si China talaga yung nagpapasok. Kaya nga, nagkataon lang ba, mga kababayan, na nahuli yung kargamento ni Mark Taguba na nanggaling sa China? O talagang gawain? Kasi, pwede mong indicate, pwedeng hindi, doon sa listahan. Pwede mo itong sabihin, pwede ring hindi, mga kababayan. Ang punto kasi dito, bakit hindi sinasabi? Natural, sino ba ang tao na maglalagay ng droga yung nakalagay dyan, ilalagay mo sa listahan? O, may droga dyan. Ganito mahigit 1 ton. Ilalagay mo ba yon? Of course, hindi. Diba? Hindi mo gagawin yon, Boss JB Kakam, shoutout sa'yo. Hindi mo gagawin yon kasi katangahan kapag inilagay mo yon, mga kababayan. Among the items in the packing list. Ayun po, ang tanging ebidensya lang po nila is yung logbook ng Hongfei na di umano, nung nagdiskarga dun sa container na yun, merong 5 cylinder na diniskarga dun sa container na yun. And who prepared that logbook? Yung Hongfei din po. Would you know who is that employee or representative of Hongfei? Kasi pwede ko namang basta isulat lang yan eh. Yun nga po. Na may kasama siyang metal cylinder when in fact wala. Yun po. Yun po, kasama po yun sa aming depensa na bakit yun ang pinagbasehan nila, yung pwede mong isulat na lang kahit sino. Samantalang sa amin, meron kami mga dokumento na in-examine yan sa China. At hindi naman po yan ninakaw eh. Dumaan yan sa Bureau of Customs eh. So, was the person who unloaded the cargo from the container while in the warehouse already, was he presented in the court? Yung nag-unload po, hindi po. Hindi po So, siya. it was only the... Yung prepare lang po nung yung unhigh packing list na sinasabi nila. Na, yun Wait, sabi mo kanina, the packing list, which goes with the bill of lading, does hindi not po include... yun. Hindi po siya kasama doon. Kaya nga nagulat kami. Bakit may iba pang packing list? In other words, dalawa yung packing list ngayon. Yes po, Your Honor. Packing list that goes with the bill of lading nung dumating yung shipment. Yung packing list na pinresent niya doon sa court, kailanman hindi ko pa nakita yun. At hindi rin yun dumaan. Hindi po sa nakatimbre. Ang problema kasi dito, kung titingnan natin, kaya nga gumagamit sila ng mga consignee for their own purposes, for their own interests. Why? Mga kababayan, itong mga consignee na to, na papadali nila yung trabaho. Kumbaga, yung mga pinapadala dito sa Pilipinas na containers, na napakarami, sa pamamagitan ng mga consignee, napapadaan nila sa green lane. Which is, ang green lane po, parang sa simpleng dadaan ka po sa di ba? Dadaan ka po sa kalye. Pag naka-green lane, pwede ka mag-go. Yun din po ang ibig sabihin nun. Green lane, ito ay hindi na po check upin,
hindi na po titingnan. Ito ay, ano lang, sige, you can go. 'Di ba? Wala nang magiging problema. Pero pag ito ay nasa yellow, nasa red, doon po nagkakaroon ng check-up, which is tumatagal po kasi talagang one by one, lahat ng laman yan, x-ray pa yan, talagang makikita po kung may kontrabando. So, para hindi makita yung kontrabando doon, padaanin mo sa green lane. Ganun po ang nangyari kay Mark Taguba. Sa Bureau of Customs. Kaya ikino-contest namin yun. Saan ang galing yung packing list na yun? Were you not able to keep your own copy of these customs documents, importation documents, para sana na-prove mo that the packing list that they are offering to the court is different from the real and actual packing list? Yun nga po, Your Honor, hindi kami pinakinggan dyan. But were you able to keep for yourself Opo, copy of the importation documents? Opo, pinresent po namin. Yun bang documents mo, do they bear the stamp of the Yes. BOC that they were processed already? Yes po, Your Honor. Mismong BOC. Tapos yung packing list nila, mayroon ding tatak ng BOC. Wala po. Ano nga lang po siya gawa-gawa lang eh. So, Tama po, Yun na, tawag dito, ni Labina, hindi sila nagbi-visual checking, wala rin physical check-up, di ba? sino pwedeng gawin yun? So, bakit yun yung sinuportahan ng korte, no? At Mr. Chair, we are talking about two packing lists. One with the stamp of the Bureau of Customs and the other without the stamp of the Bureau of Customs. Ako, in my own opinion, mga ka-GPnatics, kung titingnan po natin ito, nakakagulat talaga. Kasi, kung ako ay isang abogado, sabi ko nga sa inyo, hindi ko kailangan maging matalinong super-duper. Hindi ko kailangan maging scientist. Kung ikaw ay nasa, di ba? Kung titingnan mo po yung pansalag nitong si Mark Taguba, dapat makalusot siya dito eh. Bakit? Mga kababayan, hindi naman kanya yon. Hindi kanya yon dahil siya ay consignee lang. So, wala siyang alam kung ano ang laman. Pangalawa, mga kababayan, nung ito po ay tinatakan ng ACTAP, doon pa lang sa point of origin, sinasabi na ito ay pasado. 'Di ba? So, wala pong nakikita na problema. Yun ang ibig sabihin ng pagtatakpo ng ACTAP. So, paano ito mai-deliver? Paano ito i-ship kung ito ay meron palang problema? Kasi in the middle, during the transit of that cargo or container, diba? Nung ito ay sinasakay, nandoon yung mga intelligence, nandoon yung mga tao na from the Bureau of Customs. Kaya nga tinatatakan ng ACTAP eh. Ibig sabihin, pasado yung kargamento. So, ready to ship na. Doon pa lang, mga kababayan, dapat itong si Mark Taguba ay hindi pwedeng kasuhan. Kasi ang kaso sa kanila, conspiracy. 'Di ba? Conspiracy daw. Kung titingnan nyo, mga kababayan, mga ka-GPnatics, yung mga kasama nila, hindi po nakasuhan. Sa madaling sabi, hindi madaling ipaliwanag na si Mark Taguba ay talagang ginawa lang ito na parang sakripisyong tupa para merong masisi doon sa pagkakahuli ng mga shabu doon sa Valenzuela na nakalagay po doon sa, kalimutan ko kung anong lalagyanan nun. Diba? Matik. Talagang ginawa lang po na dahilan itong si Mark Taguba. Kung hindi yun nahuli, sigurado, lusot. Diba? Pero dahil nahuli, kailangan nila ng tao na magiging sakripisyo nila para yung mga tao na nasa likod nun, dahil hindi mo nga mahanap, hindi mo makita, hindi mo makilala, kasi ang nagiging may-ari na yung consignee, sila talaga ang mapuputukan. Pero yung totoong may-ari, tumatawa dahil hindi sila nahuli. Just want to manifest how come if Container truck. Thank you, Ayu. the one with the stamp was likewise presented in court, present nyo ba? yes po. After po yung pinresent namin, tsaka lahat po ng dokumento na dumaan po sa BOC. I just want to state for the record, Mr. Chair, why between these two documents,
the one with the stamp of the BOC and the one without the stamp, Yeah. the one which was appreciated in hearing the case, is this one which does not bear the stamp of the BOC. That is a manifestation, Mr. Chair. And kanina po, sabi ni Mr. Guban, thank you Mr. Taguba, since time immemorial, aba, nakakaalarma po yan. Napakarami po ng estudyante ng Customs Administration. And even myself, I was able to teach a lot of Bachelor of Science in Customs Administration students. It is quite alarming na ang dadatnan nilang sistema sa BOC has been installed since time immemorial. Talo pa, Mr. Chair, ang principle of law since time immemorial. So, in So this ibig sabihin from the beginning, mga kababayan, time immemorial. Super duper tagal na talaga ng kalakaran na ito. Hanggang ngayon hindi nagbabago. So dapat amyendahan, dapat palitan ang proseso, ang parameters, 'di ba? Pagdating diyan sa green lane, baguhin kasi nandiyan talaga yung hocus pocus. this light, Mr. Chair, I wish to share to the committee. I hope this is one of the actual forms which are being used as bill of lading. Secretariat, please. Mr. Guban, based on your experience as an employer official of BOC for a long period of time, please walk us through. Paano po ba ginagamit itong form na ito? And I wish to give emphasis also to his statement earlier. Dapat dun sa loading pa lang, kilala na natin kung sino yung shipper. That is correct. And if the shipper, I do not understand why he should be different from the owner of the shipment or the exporter. If they are two different persons, I wish that the names of both should be reflected. That is for us to be able to determine the parties accountable for the At hindi lang 'yon, dapat during the loading from the point of origin, yung mga nagbigay po ng dokumento, mga kababayan, ay physically present. Bakit? Bakit kailangan physically present? Para ma-register sa camera, ma-register po sa video or like that. Para meron tayong katunayan na yung tao na ito ay totoong tao. 'Di ba? Na meron pong nakalagay doon, nagpapatunay na siya talaga yung tao na yan, na nagmamay-ari nung cargo, nagmamay-ari nung laman nun, para kung meron tayong hahabulin, malalaman at madaling hagilapin. So, yun yung nakikita ko rito, it should be present yung may-ari, yung shipper, at the same time, kung magkaiba ang shipper, dahil nga sabi nila, in one container, there are a lot of owner. Pero ang nangyayari doon, nagiging ang owner na lang is yung shipper. Pero pag ito ay na-ship na, once the consignee is there, yung consignee na nagiging may-ari. So, meron talagang problema. Kaya sabi ko nga, hindi mo mahanap yung tao kapag nagkaroon ng problema kagaya nangyari kay Mark Taguba. So, from the loading, in the point of origin, the shipper and the owner must be present para makita po, ma-register sa camera or ma-register po sa CCTV. Di ba? Mas madaling hanapin yung tao kapag ganon. Or, para mas maganda, mga ka-GP Natex, meron na talagang camera na naka-assign habang sila po ay naglo-loading from the point of origin. Bago pa yan i-loading, dapat yung shipper, di ba? Dapat i-register muna yung kanyang muka, magpi-fill out siya, para nang sa ganun sigurado tayo na totoong tao at hindi pseudonym yung ipinangalan doon sa shipper. At the same time doon sa mga, di ba, sa point of origin.
Doon pa lang magkakaroon na tayo ng prevention na mangyari ito eh. Kasi sino man ang tao, mga ka-JP Natics, i-register mo yung pangalan mo, i-register mo yung mukha mo sa camera, gagawa ka pa ba ng katarantaduhan? Hindi, kasi that's very easy to find you. Diba? Oh. Tama po, Wela ni Labina. Ang problema po, it might be the shipper is just a pseudonym. 'Di ba? Pseudonym lang 'yan. Hindi nila sinasabi yung tunay na pangalan. Kaya nga sabi ko, the best thing that we could do dapat bago kayo mag-load, tumanggap diyan sa point of origin, meron diyang aparatos, 'di ba, para kayong kumukuha ng ID. Para kayong pumunta sa sa NBI na kailangan i-register nyo yung pangalan nyo, tapos ipapakita nyo yung mukha nyo. Para hindi mahirap hanapin pag nagkaroon ng problema. At sigurado yon na totoong tao yung nakikita natin. 'Di ba? Contents of the container. Not only that, Mr. Chair, pagdating dito sa Pilipinas, kung ang consignee is different from the owner, the identity of both must be disclosed as well. Yun. And we have to emphasize also that this bill of Dapat lading, yung personal identity must be disclosed at the same time. Sabi ko nga sa'yo, it should be captured by the camera. Parang kumukuha ka lang ng NBI requirement, di ba? Lahat dun. Kinakapture yung mukha mo, tapos yung pirma mo, tingnan ko lang kung makawala ka pa. if I am not mistaken, is under oath. Bawal magsinungaling. I remember, Mr. Chair, during our hearing in the Dangerous Drugs Committee about the illegal drugs which was apprehended at Empire 999 in Mexico, Pampanga. Ito pong form na ito ay napakaraming iniwan na blanco. Reason kung bakit hindi natin matrace kung sino ang party accountable. So, I wish to bring this as well to the attention of the BOC. Aanin po ba natin yung mga cells na yan? Yung mga blankong yan, kung hindi po natin uobligahin ang mga parties concerned to fill in the necessary and accurate information. Parang Bakit po lumalabas lang kailangan na natin- parang lumalabas lang na ito ay parang dami lang, parang manikin, o parang sabihin natin na may maipresenta lang. Kasi hindi raw nila pinipill in, hindi nila pinipill out yung boxes. Or i-fill out man nila or i-fill in man nila. Paano ba gamitin ng fill in? Fill out na lang. Hindi, kung i-fill out man nila, hindi natin nasisigurado kung yun ay sila. Dahil nga, hindi, mga kababayan, hindi po, wala kasing nagpapatunay eh. Di ba? Unlike po nung kung ikaw ay merong sistema na, kagaya nga po nung binabanggit ko kanina na NBI, pag kumuha ka ng clearance mo, kumuha ka ng paper mo, ay i-register mo yung pirma mo, dadaan sa proseso, tapos pagka yung huling-huli ay magpapapicture ka. So doon, hindi po tayo basta-basta makakaligtas. Kasi nandun na yung mukha mo, naka-registered na. 'Di ba? So paano mo nga i-deny yun? Magpalit ka ng mag-face off ka para makaligtas ka na yung laman? Kasi sino ang tao na maglalakas ng loob na maglagay ng mga peking cargo, lahat ng mga illegal na kargomento o mga merchandise or mga droga na illegal dyan sa container mo kung ang mukha mo ay nakaregister sa kanila. Kailangan mong i-disclose lahat yon. Di ba? So may problema dito. Palagay ko yung mga from the point of origin, dahil wala nga niyan, naglalagay na lang basta ng stamp. Maaring pera pa rin ang umiiral. Mag-process, Oo. tumanggap ng bill of lading na bungi-bungi.
So that in case of illegal kargamento or contraband, Tama, hindi Irving. maintindihan kung sinong hahabulin. And the worst scenario is, the people in between, naghanap buhay lang, natuwa dun sa kita nila. Like the consignee for hire, like the custom broker, both are totally Yes, I totally agree, Wela ni Labina. Meron yan na kasabuhat. Doon pa lang sa point of origin meron na eh. Kasi paano mo tatatakan yan ng ACTAP? Kasi yung ACTAP ang nagdidetermine na wala pong dyan, walang kontrabando, walang droga. So paano matatatakan yon kung wala pong kasabwat? Unless, mga kababayan, tanga-tanga yung mga intelligence doon, yung mga custom personnel doon, na hindi na sila nagpi-physical check, hindi na sila nag-x-ray, basta go na lang, tatatakan na lang nila. 'Di ba? So may problema sa kanila. aware of the contents of the container, sila ang nakukulong. So, Mr. Chair, may we request Jimmy Guban, Eto na. ano Dito po ako ba natuwa dapat eh. sinusulat dito sa Bill of Lading na ito? Sobra ako ditong natuwa, mga kababayan, kasi sobrang supalpal sa pagmumuka itong si Attorney Dibuco. Mas marami pang alam si Jimmy Guban na samantalang, mga kababayan, itong si Attorney Dibuco, 5 taon po doon at wala din atang nakasuhan, walang naipanalong kaso eh. Please walk us through as to the actual practice at the BOC. Pasensya na po sa taga-BOC. Parang mas marami pong alam si Jimmy Guban kesa sa ating mga resource persons from BOC. Your Honor, Mr. dapat po Chair. yung, thank you po, Your Honor. Dapat po yung bill of lading, advance po na dumadating yan. Sa port, sa Bureau of Customs, lalo na po sa Office of the Commissioner, then sa Office ng District Collector, din pababa po. So doon po malalalaman na natin kung ano ang mga kargamento base doon sa sinulat nila. Yes, ba? Mr. Guban, let's start with the parties. Sino po yung mga parties concerned whose names must appear in the Bill of Lading? Your Honor, mas maganda po kung umpisahan ko siguro sa consignee. Kasi pag bill of Consignee. lading, from galing lang yun abroad eh. So yung consignee, yung accreditation ng customs, hindi siya nakapanyero. Ang consignee kasi wala isang warehouse. Yun yung importer natin dito sa Pilipinas. So yung consignee, inaaprobahan nung na-assign pa ako noon before. Mr. yan. Guban, are you trying to say that the consignee and the importer is one and the same person? Meron yan, ma'am, na isa lang. Merong iba. Kaya nga po may shipper, may bill of lading. Galing po yun doon sa shipper. So pagdating dito sa Pilipinas po, kung bill of lading na, may kasama na po yun na advance foreign manifest from the shipping line. So yung port of loading, nakalagay na po yun doon sa lahat. Ibig sabihin, from the port of loading, nakadeklara po yun doon sa packing list kung ano yung laman po ng container. So yung container po doon from the port of loading, iba-iba po nun ang may-ari. Kaya po mayroong tinatawag kaming consolidator abroad. Sa isang de 20 or de 40, there are instances na mayroon pong 3 o 5 ang may-ari. Okay, let me interrupt. How do we determine who are the owners of the different packages contained in one container facilitated by one consolidator? Na, Your Honor, to tell you frankly, wala na po. Isa na lang ang may-ari nun, yung shipper na lang. Shipper na lang. Opo, yung nagpadala dito. Yung tunay na may-ari nun, sila na nag-uusap from the port of origin hanggang dito sa Pilipinas. In other words, the real owners of this shipment talks to the shipper. To the shipper, Your Honor. They pay the shipper also That's correct, Your Honor. for allowing their shipment to be contained in the container. So useless talaga yung mga dokumento nila. So the best thing to do is we should have at least a machine that could register their name, their signature, and also their face. 'Di ba? Yun ang pinakamagandang pwedeng gawin natin for us na ma-stop natin yung ganitong gawain.
Kasi mga kababayan, tingnan nyo although perhaps sinasabi dito na magiging shipper na lang yung magiging may-ari kahit na marami po sila na isang grupo na naglagay ng mga gamit or sabihin natin yung pinapaship nga nila doon sa container, 'di ba? Pero kung merong isang naka-register diyan, naka-capture yung muka, mga kababayan, tapos yung signature, yung tunay na pangalan niya, di syempre, hindi mo naman masasabi yan na ito yung pangalan ko without valid IDs. 'Di ba? So, ibig sabihin, kung may hahagilapin tayo, may hahanapin tayo, kung mayroong problema na may kargamento doon sa container, may laman na droga, madali mo, hanapin mo lang yung tao na nakaregister, eh di mahanap mo na rin kung sino yung mga tao na naglagay doon sa container. 'Di ba? Mga ka-GPNatics, hindi tayo mahihirapan, hindi tayo maghahanap ng karayom sa isang dayami. Kasi yung tao na yon, imposible naman, hindi niya kakilala yung mga tao na nagpalagay ng kargamento doon sa container. Of course, they know each other. Alam nila ang pagkakakilanlan ng bawat isa at hindi sila magpapalagay doon ng mga kargamento sa mga taong hindi nila kilala. Opo, Your Honor. And we have no document to show kung sino ang may-ari, actual owner ng mga shipment na ito, except for the shipper. Except for the shipper, Your Honor, then even the company, if that is authentic or original na galing doon sa port of loading. Dito sa atin, ang dokumento marami sa recto eh. So, yun po yun, dapat chinecheck. Marami sa recto. Para yung bill of lading, masabi natin di na tama. So, para pagdating doon sa, ibinangga nyo po yun sa consignee, yung importer na. Pagdating po dito, yung consignee kasi, yun yung lumalabas na importer, sila ngayon ang magdideklara, yung license broker. So, sila ang magdideklara kung ano po yung mga in-import nila base doon sa shipper papunta ng Pilipinas. So kung ano po ang binigay na pinadala dito sa bill of lading, packing list, yun din ang ilalodge na entry nung consignee dito po sa Pilipinas, sa customs. Ang problema po natin, kaya hindi na po natin ma-check dahil yung consignee, minsan ang daming budiga na pinagdadalhan nila iba-iba. Hindi na po natin na monitor pagbaba ng kargamento kung tama yung dineklara nila from the port of origin. Ang sabi nila sa port of origin, 5. Tsinelas, shoes, t-shirts, kung ano pa. Pagdating po dito sa Pilipinas, hindi na nakikita ng mga consignee, yung nagtatrabaho na katulad kay Mark. Kasi dinadala na po yan nila sa kanilang budiga. So ang customs po, nawawala na yung monitoring kung ano na po ang laman ng container. So that is how the law enforcement in the Bureau of Customs work. Is it correct to say, Mr. Guban, na ang ginagawa ng consignee at importer dito sa Pilipinas, they simply rely on the packing list that was prepared by the Yes. shipper? Yes, Your Honor. And if you are Kasi yun yung nakadeclare doon eh. Ang trabaho lang ng consignee, mga ka-GPNatics, dahil trabaho nila yon, mag-asikaso lang ng mga container, diba? Hindi na nila pakikialaman. Kasi hindi na nila iisipin na merong shabu dyan. Kasi ang nakadeclare doon sa list, ito lang naman mga ito. 'Di ba? At the same time, magtitiwala ka kasi meron ng stamp ng ACTAP doon sa point of origin. Na alam mo, dahil may stamp ito ng ACTAP, alam mo na secure ito. Alam mo na walang kontrabando na droga dito. 'Di ba? Kaya maniniwala ka. 'Yun ang problema dito kay Mark Taguba. Sabi ko nga ano to, parang ang ginawa sa kanya, alam naman na may depensa siya. Na kung tutuusin, dapat i-consider yun ng korte, i-consider yun ng mga abogado niya, pero paano pa rin siya ang nakasuhan? Maliwanag sa akin na itong si Mark Taguba ay talagang ginawa ng paraan para siya po ang managot doon sa pagkakahagilap or pagkakatuklas ng shabu doon sa Valenzuela. for the shipper, will you include among the packing list those which are illegal? No, Your Honor. Definitely not. Not, In other words, dapat may actual inspection, from the port of origin, Your Honor. That's correct. both from the port of origin Dapat. and at the port of unloading. Yes, Your Honor. Opo. Tama po ba? Yes, Your Honor. Please continue, Mr. Guban.
So, pagdating po dito ng consignee, iba-ibang may-ari, yung container minsan sa kalsada lang po yan. Pag walang warehouse na designated yung consignee, minsan sa kalsada lang binababaan na nila yung kargamento. Hiwa-hiwalay. Ilalagay na sa mga close van. Pag may illegal, close van kaagad yan, takbo na sa kanila para pambinta. So, we cannot, Your Honor, prevent the cargos, legal man or illegal, kung paano talaga natin maitatama, pati sa duties and taxes. Pati na rin po sa BIR, pagdating sa BIR. Yun. Dahil pagdating sa deklarasyon na nila, iba na. Yun tayo nalugi kasi bilyon-bilyon ang nawawala sa atin. Biruin nyo, misrepresentation mga kababayan, misdeclaration. Na imbis na sabihin natin ang taxes niya ay umaabot ng per container, sabihin natin 100,000. Tapos dahil nga sa misdeclaration, hindi nakalagay lahat, nakadeclare doon sa list, bumababa na lang na parang 5,000 na lang ang sabihin natin na tax niyan, di ba? Sa part ni Guban, ang declaration na ata parang 170,000 if I'm not mistaken. Di ba? Yun yung parang tax ng lahat na all-in. So kung ito, dahil nga misdeclaration, malaki pa rin ang nawawala mga kababayan. So, Because there is really no actual inspection. Your Honor, hindi naman po, kahit na wala na pong actual inspection sa x-ray makikita, kundi pagdating po dun sa labas. Kasi pagdating na po sa labas na wala na sa customs area, customs zone, nasa kanila na po for delivery na, where the customs importation will finish, so doon na po yun sa kanila na. Yung mga nandoon pala ay mamahaling laptop, mamahaling mga taxable goods. Hindi na po namin yun nakikita, hindi na po nakikita ng customs yun, kasi nandun na yun, sarado na ang budiga nila. So lalo na po pag ito nandun sa mga... Yes, I do believe victim si Mark Taguba, Sir Pascachi. Kasi nga nakita natin ang kaso niya conspiracy. Once sinabi mo na conspiracy, may pinuno, mayroong binagdaanan, bla bla bla. Mayroon 'yan, di ba? Parang hagdanan. Lahat ng dinaanan makakasuhan. Kasi alam naman natin may mali din si Taguba dito kasi nga doon sa Tara-Tara, mali na niya 'yon. Pero sa issue na ito na nagkaroon ng droga na nakita doon sa container niya na ipinasok niya dito, tapos sila lang yung nakasuhan, pero yung mga nasa taas na pinanggalingan ay hindi nakasuhan, maliwanag po na talagang ang ginawa dito ay sakripisyo at biktima itong si Mark Taguba. industrial estate. So rami po ang palusot na nangyayari from the port of origin, port of loading, hanggang doon po sa delivery po dito sa atin sa Pilipinas. Attorney, I Ito have na. few questions. Attorney Buko. Based on the testimony of Mr. Taguba, flat rate 170,000 per Ayun. container, Aha. regardless of the contents Yun. of the container, because there is no actual inspection anymore that is happening. Would you agree with me, malaki ang pera na nawawala sa gobyerno? Yes, Your Honor, I agree. Yes. Since you assumed your office as Chief of Prosecution Division of BOC, ilan na po ba ang na-file niyong kaso ng smuggling? Aha. Attorney Buko. Your Honor, based on our data, there are 508 cases from 2018 to 2024, Your Honor, Where do you file those cases? before the Department of Justice, Your Honor. DOJ. Ah. Ilan naman po ang nakaabot sa court? Napakababa. Your Honor, I can provide the data, but filed in court, 55 for filing in court. Come again, attorney. Your Honor, for those filed in court, 55. 55. 55? 55. Out of for filing 508. in court is 40. 40.
4-0 for Na-file those sa court 40. Pero ilan kaya panalo niya? filed in court. No, Your Honor, 55 for those 55. filed in court. Ano yung 40? 40 for filing, Your Honor. It's Profiling pa lang, puta. Ma'am Charit Madarag, shoutout po. Grabe naman yan, Attorney Buko. For filing pa lang? Ano yung ginagawa mo dyan? Nagpapataba ng bulsa? It's For filing for pa filing, lang. yes, Your Honor. Okay. So, ganito ha, attorney, sabi mo. There are 508 cases you were able to file with the DOJ. 55 of those are already in court and 40 of those are still for filing with the court. Tama po ba? yes, Your Honor. Do you think, attorney, this statistics is commensurate doon sa sinasabi ni Mr. Guban Commensurate. since time immemorial? Well, Your Honor, based on the numbers alone, it's low, Your Honor. But however, there are several Or factors. let me rephrase my question. It's quite unfair for you. Ayan ha, pinagbigyan ka na, Attorney Dibuko. Baka naman unfair pa sa'yo yan, ha? Pinagbibigyan ka na ni Congresswoman Jinky Luistro para hindi naman kahiya-hiya sa'yo, Attorney. Na parang, sa ilang taon ka dyan? Tapos yung bilang na yan for 5 years ata. 2018? Or 6 years, kasi 2024 na ngayon. Mag-end na ngayon 2024 eh. So 6 years. Pero 508 lang yung kanyang nakasuhan. Eto pa, yung 508 na yan, hindi pa sure, mga kababayan, kung ito ay individual. Parang merong mga pagkakataon dito na ang isang tao na ito or isang company na to or isang parang shipper na ito ay meron pang kaso na parang sila din, mga kababayan, o magkakaiba lang ng shipment pero isang company, di ba? Yung 5 years mo na nasa BOC ka, chief ka ng prosecution division, he's saying widespread, lahat, since time immemorial, bago pa yata tayo naging abogado, yan ang sistema sa BOC. Do you think that these numbers are commensurate to the way that they are describing the TARA system, which even encouraged smuggling activities in BOC? Is it commensurate? Well, Your Honor, based on numbers alone, Your Honor, it may not be commensurate. It is not commensurate. But Your Honor, What do you think is lacking in your system? Attorney, I hope you realize napakabigat ng burden na nakaatang sa'yo. yes, Your Honor, I do realize that, Your Honor. Noy, Yes. Your you Honor, do? You do? Sabi niya, mga kababayan, sorry ha, mga asar lang ako ng konti, you do? Yes, Mr. Chair, I do realize. Sorry, Atty. Buko, natutuwa lang talaga ako sa'yo kasi wala ka na maisagot eh. Di ba? Sabi niyo, dinadaan sa guso. There are several factors, Your Honor. All right, please enlighten us. Mang Your Honor, Ganorn, thank one you. is, there's a 2024 rules on preliminary investigations and inquest proceedings, Your Honor, which changed the the quantum of evidence, Your Honor. Why? Is it not probable cause pa rin ang pinag-uusapan Your Honor. natin? No, Your Honor. Prima What? facie. Prima facie evidence, Your Prima Honor. facie evidence. Prima facie. Yes, Your Honor. And then? And then another factor, Your Honor. Prima facie is first impression, mga kababayan. First impression, okay, yun na yun. Your Honor, availability of original or certified Until proven documents, Your Honor. otherwise. So if we don't have the original or certified copies, Your Honor, the DOJ might not have a resolution recommending the filing of an information against this importers. You mean to say you are losing these cases at the level of the Department of Justice? Some, Your Honor, some are in the court level, Your Honor. Ito bang 508
minus 40, minus 55, buhay pa ba to? Still pending with the DOJ or dismissed already? Your Honor, these are, some of them are dismissed, Your Honor. How many have been dismissed already out of 508? Based on my data, Your Honor, 10, Your Honor. 10 dismissed in court, Your Honor. Dismissed in dismissal, court. dismissal. Dismissed by DOJ. How No, many? Your Honor. Dismissed by DOJ, 16, Your Honor. 16. Your Honor. So, ang talo mo lang is 26. Your Honor, there's also for automatic review, Your Honor. May pag-asa ka pa sa 400. May pag-asa pa. Parang sinabi ni Congresswoman Luistro, Hoy, sir, baka naman gusto mong asikasuhin ito, ha? 26 lang yung naipanalo mo. May pag-asa ka pa doon sa mga natitira. Baka ito pwede ayusin mo, ha? 72. Yes, Tama ba? Some of them are for automatic review, Your Honor. For automatic review by the DOJ as Yes, well. Your Honor. How many are you in your office? Are you addressed also as prosecutor? Your Honor, it is the Department of Justice state prosecutors who are the Yeah, but your office says prosecution division. How do we have to address you? Your Honor, we are also government prosecutors, Your Honor. We are the one who prosecute seizure cases. But you are under BOC, right? Yes, Your Honor. Baka dapat ang prosecutor galing DOJ. What do you Basag! Parang sinabi dito, parang yung mga attorney ng BOC walang kwenta. Parang, hindi, sa madaling sabi, parang, ang datingan kasi sa akin, pag ikaw ay ng attorney ka, galing ka sa BOC, mga kababayan, etong nangyayari ngayon, bulag-bulagan ka. Kaya walang nangyayari. Ngayon, dapat ang attorney, ang prosecutor, manggagaling sa DOJ, at least may alam. Kasi itong mga to, pwedeng sila nagsasabuatan Di ba? Oh. Ano ang sagot niya? think? Your Honor, with due respect, Your Honor, the BOC lawyers are trained with Customs Modernization and Tariff Act, Your Honor, and other related laws, rules, and regulations, Your Yes, but based on your own admission, this statistics is low compared to the widespread TARA system that the two resource persons are describing. Honor. Well, Your Honor, we are also in close coordination with the Department of Justice in order to improve our system, Your Honor. Let me go back to my question. How many are you in your office? How many government prosecutors are you in your office? Your Honor, 15, around 15, Your Honor. Around 15. Do you closely coordinate with the BOC police? Yes, Your Honor. They provide us with data, Your Honor. Whenever they have a seizure, Your Honor, we are. How many are those people at the BOC police, the law enforcement? I have known. You have no idea. Okay. Hindi, alam niyo kung bakit? Kasi si Congresswoman Luistro, kaya alam niya ito, ay nagtuturo din siya doon sa mga bagong papasok, doon sa Bureau of Custom. So alam na alam niya yung mga pinag-uusapan dito. Tama po kayo, Beauty. Kasi itong si Attorney Buko, yung sinabi kanina ni Attorney Luistro, no? Simple lang yun. Low-key lang, pero insultong-insulto ka. Yung pagbanggit sa'yo na dapat siguro, yung abogado, yung prosecutor, yung manggagaling sa DOJ, wag na dun sa BOC. At saka yung numbers, it is your admittance that your admittance and the statistic, mga kababayan, sinasabi na neto na talagang mahina ka. Di ba? Ikaw ay walang ginagawa, parang ikaw ay just below average, ganun lang yun. Oh. Sabi ni Porsche Guy 23, parang yung movie ni Jano at Dennis na may tattoo ng umuulan na lulusaw. Correct yung kay Sarah, no? Ang kulit nito mga kababayan, nakakatawa to kasi dito,
ito yung mga bagay na dapat pinapanood ng mga DD-shits. Pinapanood nyo dapat to kasi may natututunan kayo dito eh. Simpleng bagay kasi malalaman mo na ang isang tao mayroong talagang tinatago. Pero inyo 5 taon, 6 na taon doon sa BOC, hindi niya alam yung kalakaran, mga kababayan. Chair, I wish to request for a summary of the 508 cases. Just a summary. And then a verification of whether this 508 consignees belong to green lane, yellow lane, or red lane. Samuel Ignacio, Ying. Yan. Alright. So, next topic tayo, mga ka-GP Natics, no? Ang ganda pakinggan kasi ang sarap. Kumbaga, ito ay pagkain talaga ng utak. Nakikita natin yung irregularity, mismong, hindi lang mismong yung kanilang parameters. May problema sa mga tao ng BOC. Mismong prosecutor, mga kababayan, ilan lang ang naipanalo. Ilan lang ang nakasuhan. So, ibig sabihin, dapat dyan, pagtatanggalin nyo na yung mga tao sa BOC. Diba? Walang mga silbi. Oh. Sabi ni Mang Ganern, grabing banjing na trabaho, Bolilyaso. Ito pa nga po eh. Sabi niya, wala daw siyang alam doon sa TARA system. Kaya binuko rin siya ni Congressman Acop. Diba? Sabi ni Atty. Acop, maniniwala na sana ako na wala kang alam eh. Na wala ng TARA system eh. Eh bakit ngayon? Meron pa rin yung 3 o'clock habit. Ano ba yung 3 o'clock habit? Sila daw yung mga tao ng BOC pag 3 o'clock na, mga ka-GP Natics, nawawala sa kanilang mga table, nawawala sa kanilang mga cubicle, dun sa kanilang mga, yung mga ganito. 'Di ba? Magtitipon-tipon yan kasi maghahati-hati na sila, magdi-divide na sila doon sa mga tara. Oh.